Okay, tignan muna natin itong TM3 ni Ronald Tubid. At sa inyo ng bagong TM Discarte SIM, 30 pesos lang, may bagong diskarte ka na. The technical foul was called against James Yap for use of profane language. So, malinaw na hindi po namin... Attorney, ano ba ang Tagalog sa profane? Malaswa. Okay. Oo, at ibig sabihin hindi natin pwedeng sabihin. Oh, yan. Huwag na natin sabihin. Oo. Yung hindi pwedeng sabihin, hindi na namin sasabihin. Okay. Kaya huwag nyo na rin itanong. Oo, at hindi namin kayo sasagutin. Sa text, pwede. So, lamang na isa dito ang Barangay Hinebra. Baksak dito si Artadi. Pinagpag ni Roger Yap. Parang hindi tayo magkakampi dati, sabi ni Artadi. Mintis naman si Roger Yap. Here's Artadi speaking down court. Binigay kay Helterbrand. Helterbrand finds Artadi again. Artadi goes closer sa Roger Yap. Pinabaksak niya. Pero this time, offensive foul, tinawag dito kay Paul Artadi. Well, I think it's the angling on where the referees are. Dito sa natatayuan ng referee sa harapan natin, kitang-kita yung angulo. Unlike kanina dun sa tulak ni Roger Yap, medyo nakatalikod eh. Ito yung unang pagbaksak nitong si Paul Artadi. Binalikat, ito si Roger Yap, tinignan muna. Ito naman yung baksak ni Roger Yap. Dito cover the angulo natin. Pero itong isang offensive foul, tinawag dito kay Paul Artadi. Lagi init po ang labanan between the Barangay Hinebra Gin Kings and the Pure Foods DJ Giant. Back inside the big dome, mga kaibigan. 5.5 remaining. A spin move by Kirby Raimundo, and he's hacked by Billy Mamaril. And this is what the coaching staff of Pure Foods is realizing. The advantage of Kirby Raimundo over the big men of Barangay Hinebra. No one is as fast and actually can outpace itong si Kirby Raimundo when he comes from outside at gumalaw na sa kanyang mabilis na atake. Pero that time, mintis naman ang kanyang free throw after that foul of Billy Mamaril. 1 out of 4 from the free throw line itong si Kirby Raimundo. Makes the proper adjustment. 10 points dito para kay Kirby Raimundo. Paul Artadi. There's Alexander. Ronald Tubid na natitira sa labas. And he gets another basket. Ronald Tubid with a total of 17 points in the ballgame. Tinabla niya na yung kanyang output ng huling laban nila against Santa Lucia. Yun yung kanyang conference high. So tingnan natin kung malalagpasan yan. Ito si Ronald Tubid. Is Roger Yap. This time, JJ Helterbrand naman. Ang kanyang pantay, wala masyadong malakas sa kanyang tira. Ralini. Abasa naman ngayon. It's his turn to do some chest pumping. Oo, at alam mo kung sino gumagawa niyan? Si Tarzan. So talagang yung rivalry between ito si Ralini at si Alexander nagpapatuloy. Ako, nawala ng bola dito si Ralini. Naagaw ni Paul Artadi. They go to the post kay Chris Alexander. Anong gagawin niya dito? Alexander, banging bodies with Ralini. Alexander, this baseline, couple of fakes. Uy, kilikili shot coming from Chris Alexander. Nakangiti pa. Dahil naman na lang niya kay Marlo Aquino yan eh. Marlo, is that you? Well, alam mo, ang pagkakamali ng Hinebra, binibigay nila kay Chris Alexander, medyo mataas eh. Kailangan niya pa mag-dribble doon, hindi sa kagalingan. While ago you saw yung difference, the second chance points. Ito na ngayon si Ronald Tubid with a fadeaway. He establishes a new conference high. Well, titingnan mo yung mga uniforme ng taga-Barangay Hinebra. Halos iba na ang kulay ng uniforme. Dito si Ronald Tubid. Sa tingin pinapawis niya. At susuklihan niya ng kanyang magandang nilalaro dito. Ito ngayon si Ralini. Tingnan natin kung makabawi. Ralini with a hook shot. Supal lang inabot kay Alexander. Ito ngayon si Helterbrand. Helterbrand. Nawala ng bola. Ball will go back to the Pure Foods DJ Giants. That's why it pays to have Roger Yap in your lineup. Someone who's fast and can defend against a fast break. And a 30-second timeout is called by the Pure Foods DJ Giants as Ralini and Chris Alexander providing a sideshow in this ballgame, mga kaibigan, because of the intensity of their rivalry. And with Ralini and Chris Alexander having the duel, it's a big show. Yun, it's a big show, mga kaibigan, inside the Araneta Coliseum. Pero so far, lamang po itong Barangay Hinebra
by 4 points, 3 and 27. At ito po sa pamilyang to, walang generation gap. Tignan nyo man, mula sa lolo hanggang sa apo. Aba, solid Ginebra raw sila. At yan pa, ang mga braving the rain. Oo. Nandito. Hindi na po dahil sa walang kuryente, kundi maganda ang laban dito. Of course, si Commissioner Sonny Barrios with Raul Goco. Ambassador Raul Goco, a basketball fanatic. Yes. Ever since, ang tagal na niyang suki natin dito sa PBA. Kagaya ng mga kaibigan natin dyan sa Capital Estate dyan sa Quezon City. Happy birthday kay Dominic Villanueva, anak ng kumpare ko. Happy birthday sa iyo, Dom. Sabihin rin natin happy birthday na rin kay Ms. Levi Pascual, ang asawa ng isa sa ating mga referee, si referee Bong Pascual. Okay, si Simon ngayon. Ito si James Yap, ang layo nito! Hoy! And he has enough time. 4 seconds pa yung natitira. Higa nga sa tirang yun. Kursunada na lang. So ito na ngayon, apat pa rin hinahabol ng Pure Foods. Poste ulit dito si Alexander. Yung mga tao, really egging them on. Itong dalawang higante na to. Oh, and stepping on the baseline, itong si Chris Alexander. And that's why he's prone to a lot of errors and turnovers. Ang taas ng pagkakabigay sa kanya eh. Kailangang maisil niya muna ang kanyang bantay at saka siya bigyan sa ilalim. With 2 minutes and 48 seconds remaining here in the third quarter, we have a timeout. Magbabalik po kami. Huwag po kayong naalis. We're not afraid of nobody else. He's a man like everybody else is a man. You know, we need a team like Santa Lucia to build our confidence. You know what I'm saying? We're a team. We men. What we do, we all got heart. And we don't need a player like whatever his name is for Pure Foods to intimidate us. You know. Ito mo, di pa proud niya kilala. Whatever his name is. Ayan, At ngayon, nagpapakilala nga si Ralini dito kay Alexander. Pero si Alexander not backing down an inch. And the rivalry continues. Ito na ngayon, si Peter June Simon against Artadi. Simon umangat. Rebound here by Chris Alexander. We're not even minding the score. This is a close game, ano? Nakita mo yung kakayahan ng magkabilang kupunan. Hindi lang magdikitan, kundi makuha. Pabalik yung kalamangan. But now, Ginebra on top by 4. Ito, no-look pass to Artadi. Hindi na kompleto. Bounce pass to Peter June Simon. Simon off balance. Nawala ng bola. Here's Paul Artadi swinging down court. Artadi against Yap. Bounce pass niya. Nawala pa dito kay Ronald Tubid. Artadi's out of sync. Wala siya sa tempo. Mabilis pa rin pero hindi ito ang dating galaw nitong si Artadi. He's out of control in this game. So our score remains a 62-58 with under 2 minutes remaining here in the third quarter. Ralini, top of the key. Here's Roger Yap at the corner. 10 seconds to shot clock ng Pure Foods. Roger Yap uses Enrico Villanueva screen. Nalibre na bahagya. And that's all he needed. Para kay Roger Yap, matitipid din ang mga puntos itong si Roger Yap. Kada quarter, tigda 2 puntos lang ang ini-score nito. Ito na ngayon si Paul Artadi. Pinatitira rin sa labas itong si Roger Yap. Pero sumugod sa loob si Artadi. And Artadi gets the layup. Ayun lang ang kailangan gawin ni Artadi. Use his speed. Pagkat the heft at saka itong